So bago natin tunghayan ang aking na-encounter na major problem kay Easy Ride 150N, malamang ito ay factory defect siguro, or malamang ako lang ang naka-encounter nito or na-encounter din ng iba, yung pag-slide ng kanyang clutch. So shout out muna sa mga sumuporta dito sa ating channel, lalong lalo yung mga nag-subscribe sa atin at yung mga nag-like, and more importantly yung mga nagbigay ng kanilang comments upang mapaganda or paano mapaganda ang takbo ni Easy Ride 150N. And even yung mga nag-criticize at nang bus sa ating mga vlog, salamat pa rin at kayo ay nanood dito sa ating channel. So God bless you all, mga sirs, madams, and mga paps. Nag-slide talaga yung clutch. Ay ayaw maniwala sa akin, kaya ayun, pinalitan ng bola ng mas magaan. Lumakas nga sa arangkada itong unit ko, pero grabe naman kumain ng gasolina kasi laging persado yung makina. Kaya medyo parang maingay pa siya nun kasi yun nga, nag-slide yung clutch. Ang sasakyan kasi, kahit ikaw ay naka-manual or naka-CVT ka or automatic transmission, or kahit 4 wheels or 2 wheels yan, hindi mararamdaman na mayroong problema sa clutch kapag patag ka lang. At kapag umaakyat ka na, nakabuelo ka, hindi mo mararamdaman yan. Mararamdaman nyo lang ang sakit ng sakyan na nag-slide yung clutch kapag ikaw ay aahon na hindi ka nakabuelo. Parang dito sa amin sa Baguio, nakatigil ka sa patag tapos bigla kang aabanti paakyat, dun mararamdaman mo yung mag-slide. At sunog ang clutch lining niyan, pati yung clutch belt niyan. At the same time, magastos talaga yan sa gasolina. Kaya nung kahuli-huluan na, ay hanggang sakalang naniwala yung mekaniko sa akin na nag-slide yung clutch. Kaya ang ginawa niya ay binutasan niya ngayon itong clutch belt ko. Itong clutch belt, kita niyo sa gilid niya, ang butas niyan ay dalawa ang pwedeng scientific explanation niyan. Una, sa mga butas niyan magkakaroon siya ng traction at magkaroon ng friction at medyo magkakapit ngayon yung clutch lining diyan sa may bell, ano? At the same time, ang isa pang maaring scientific explanation niyan ay dahil sa mga butas niyan walang hangin in between the clutch lining sa yung bakal. Dahil sa bilis ng ikot niyan, may mga hangin din yan, nakakatulong din yan na nag-slide or mga dumi. At pag nilinisan mo yung sa may clutch mo at nag-slide pa rin, hindi dumi yung problema, kundi talagang hindi talaga nag-adhere yung clutch lining doon sa may clutch bell, ano. So yan ang nangyari. Kaya ngayon binalik ko na yung stock na bola ng aking sasakyan at gumanda na yung kanyang takbo ngayon. At ipapasyal natin yung sasakyan at makita natin kung ano ang naging epekto nung pagka-solve ng kanyang sliding clutch. Okay, so bago natin tignan yung naging performance ni ER150N pagkatapos na ma-solve yung kanyang sliding clutch, wag kalimutan i-subscribe ang ating channel bilang suporta na rin sa ating pagbablog. At the same time, ma-notify kayo in case na may mga gagawin akong ibang pagbabago sa tuning ng CVT nito. Itong ating Easy Ride 150N. At dito, dati-dati umakyat ako rito. Medyo kailangan prepare sa ako rito para makakyat. Ngayon, sa pagbabago niya, medyo gumaan yung twist ng throttle. Dati rito, pag sa banda rito, talagang nag-slide yung clutch kasi biglang ahon ito. At sa banda rito, yun, umaabot na ko ng 50 plus yung ating cap speed sa akyatan na ito. Approximately 30 degrees. Dati hanggang 48 lang ako dito. So malaki yung pagbabago, yung power ni Easy Ride 150N nung na-solve na yung sliding ng
clutch nito. Medyo mas magaan na yung pagpihit sa throttle, saka mas yung kanyang makina, dati may nakapansin na parang maingay, pero ngayon yung makina na niya ay medyo mas pino na yung tunog niya. Hindi na kasi persado yung pagpihit ng clutch, lalong lalo kapag paakyat ito. Well, naka-stop tayo, kaya pagbigyan natin, mahirap nang madisgrasya tayo rito. Ayan, so yung mga kwan pa nito, itong Easy Ride 150N, ang nakita ko rito na isang problema ko dati rito ay yung malimit siyang nag-freewheeling, no? At pag nag-freewheeling yan, matipid siya sa gasolina pag nag-freewheeling. Ang problema, kapag dito sa aming lugar, o kaya doon ka sa mga matatarik na lugar nakatira, medyo laging persado rin yung preno mo, or mabilis na maubos yung preno mo kasi palagi kang magpipreno nun pag palaging naka-freewheeling. Sa amin kasi rito sa Baguio, kailangan namin dito ng at least nag-i-engine brake yung aming sasakyan. Kailangan nag-adhere yung clutch lining dun sa metal interior ng clutch bell para hindi hirap yung preno, hindi mag-overheat yung preno. At the same time, for safety measures na rin, kailangan namin na medyo nag-engine brake. Okay. Ang problema nga lang din dito, dahil nga ang kanyang clutch mainspring ay masyado siyang stiff. Kung titignan natin yung comparison, yung itong Easy Ride 150N ay mahaba yung kanyang clutch spring as compared sa ibang kaparehas niyang 150cc. Kaya sa pababa, kailangan ko pa rin siyang mag-throttle para mag-accelerate. So tuloy, mas matakaw sa gasolina. Kaya iniisip ko na palitan ko ito ng mga 1,500 RPM. May nag-suggest din ng mga vloggers na pwedeng 1,000 or 1,500. Pero subukan ko muna na palitan ito ng 1,005 RPM. Kasi may disadvantage din kasi, lalo sa amin sa mga biglang paahon na mga kalsada. Ang disadvantage kasi kapag lower RPM yung main clutch spring or yung contra spring, ang disadvantage nun, pwedeng mag-slide yung clutch or mag-slide yung belt naman. Okay, kaya ang advantage naman yung stiff na or high RPM na contra spring or yung main clutch spring ay hahawakan niya yung, or tawag natin hindi mag-slide yung clutch belts. Okay, yun ang advantage sa munod. Kaso ang disadvantage nga nun, matagal mag-steady sa lower gear ratio niya. Kumbaga sa manual, matagal siya sa primera, segunda bago mag-tercera, kaya medyo persado rin yung makina. At the same time ay matakaw din sa gasolina kapag ganon na masyadong high RPM or stiff yung main spring or yung center contra spring ng clutch. Okay, so dito paakyat ako rito mga 20 to 30 degrees, pero kita nyo maganda na yung takbo niya, hindi na kagaya dati nung nag-i-slide pa siya. Kaya siguro itong akin medyo factory defect lang siguro yung aking clutch, or I don't know kung na-encounter dito ng mga ibang AR users na nag-slide yung kanyang clutch. May mga ganun din kasi, kahit ibang mga brand ng motor, may mga ganun din problema yung sliding clutch. Okay, at kapag yung tawag natin dati sa akyatan dito, medyo kailangan persado yung aking pag-throttle dito, at mahirap mag-overtake kasi mahirap umarangkada itong AR150N dati. Dagdag mo pa yung kanyang napaka-stiff na contra spring or yung center mainspring niya, kaya mahirapan dati.
Ngayon medyo gumaan na siya, naibalik ko na nga yung 14 grams na stock niya. Ang mas maganda rito kung ang pwede mong gawin dito ngayon, dadagdagan mo ng kanyang arangkada at saka power nito. Mas maganda yung magpalit ng mas mabigat na bola. Kung mayroong 15 grams or 16 grams na bola dito ay mas maganda. By the way, ang size ng yung diameter, no, yung dimension ng flyball ng ER150N ay kaparehas ng PCX at saka yung SkyDrive at saka yung isang klase ng click Honda. So yung dimensions, yung diameter niya, yung haba niyan, yun ang mga kaparehas nito, yung SkyDrive saka yung PCX saka yung click na yung mas malaking click kasi may mas maliit na click eh. Yan yung mga dimensions noon. Okay. Or pwede nito magpalit ng lower RPM na contra spring. Kaso nga lang, yun nga, pwedeng mag-slide. Okay, pwedeng mag-slide yung kanyang belt. Okay. So ito, kahit medyo 35 to 40 degrees to, kita nyo, mataas, maabot ako ng 50 plus. Pwedeng maabot siguro to, kaso nga lang ito, may nakasalubong kanina. Kaya medyo umagat. Okay. So, lagi, mga sirs, madams, mga kapaps, wag natin kalimutan palagi yung ating panalangin. At of course, samahan din natin ng pag-iingat sa ating pagmamaneho para mapalayo tayo sa aksidente. Okay? So, sa susunod ito, papalitan ko ito ng 15 grams and then ipapakita ko sa inyo ulit ang performance ng AC Ride 150N. Kasi ang scientific explanation kasi niyan, the higher or the heavier fly ball ay mas mabilis siyang mag-variate into high gear. Okay? Kapag stiffer yung contra spring mo, matagal din siyang mag-variate. Kaya dahil very stiff ang ang contra spring nito, kailangan mo ng heavier na fly balls. Okay? At the same time, yun naman talaga ang pinaka-advice ng mga tawag natin, mga kasama natin na nagmumotor. Mas maganda talaga, mas advisable sa patag yung mga ng iyakan. Ganda yung magpalit ka ng mas mabigat na fly ball para mas mabilis siyang mag-variate sa higher gear. Okay? Lalong-lalo kapag solo rider ka lang at wala kang OBR, no? Okay? So, hanggang dito na lang mga sirs, mga kapaps, at hopefully nakatulong ako sa pagbibigay ng idea kung paano mapapaganda yung takbo at fuel consumption ni AC Ride 150N.